Sino si Erin Yeager? Si Erin ay ipinanganak sa distrito ng Shiganshina sa timog na bahagi ng Wall Maria kina Carla at Grisha Yeager. Siya ay may ilang mga kaibigan ngunit ang kanyang matalik na kaibigan ay si Armin Arlett na madalas niyang ipagtanggol mula sa mga bully ng kapitbahayan. Pinasigla ni Armin ang kanyang hilig na umalis sa mga pader sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng isang nakatagong libro tungkol sa labas ng mundo. Pinangarap din niyang makasali sa Scout Regiment sa sandaling maabot niya ang tamang edad upang makita ang sa labas ng mundo ngunit dahil sa pangarap na ito, sina Erin at Armin ay itinuring na mga erehe at hinaharas. Noong 9 na taong gulang si Erin, iniligtas niya si Mikasa Ackerman mula sa pagbebenta sa pagkaalipin ng mga bandido. Sa isang pagbisita sa bahay ng Ackerman, siya at ang kanyang ama ay natuklasan ang parehong mga magulang na pinatay at ang kanilang anak na babae ay nawawala. Sa takot sa natuklasan, inutusan ni Dr. Yeager si Erin na maghintay sa paanan ng bundok habang tatawagan niya ang police regiment upang magsagawa ng paghahanap. Gayunpaman, sa pagnanais ni Erin na iligtas ang nawawalang batang babae sa lalong madaling panahon, nagawa niyang subaybayan ang landas ng mga bandido patungo sa isang maliit na bahay sa kagubatan. Pagbukas ng pinto sa silid kung saan nakakulong si Mikasa, nakita niya itong nakahandusay sa sahig kasama ng mga bandido na nagbabantay. Nagkukunwaring pagkabalisa at sinabing siya ay naligaw, hinayaan sila ni Erin. Habang ang isa sa kanila ay napapikit upang tapikin ang kanyang ulo, hiniwa ni Erin ang kanyang lalamunan gamit ang isang kutsilyong itinago niya sa kanyang likuran at mabilis na nagtago sa silid. Habang sinusundan siya ng pangalawang lalaki na may dalang palakol, inatake siya ni Erin ng isang pansamantalang sibat na tumusok sa kanyang balikat. Sa sandaling siya ay bumagsak, si Erin ay nagpatuloy sa pagsaksak sa kanya hanggang sa mamatay habang si Mikasa ay nakatingin sa takot. Habang kinalagan niya si Mikasa, nahuli siya ng pangatlong bandido at sinakal siya nito. Kinuha ni Mikasa ang kutsilyong ginamit ni Erin ngunit natigilan sa pag-iisip na gamitin ito para pumatay ng tao. Hinimok siya ni Erin na lumaban at nagbabala sa kanya na pareho silang papatayin kung wala siyang gagawin. Habang si Erin ay nagsimulang mawalan ng malay, si Mikasa sa wakas ay nawala ang lahat ng pagpipihil at sinugod ang bandito na sinaksak niya ito sa puso at agad na pinatay. Nang kalaunan ay bumalik si Dr. Yeager kasama ang mga pulis, dinala niya si Erin sa isang tabi at galit na pinagalitan siya sa kanyang walang ingat na pag-uugali habang si Erin ay tunay na nagsisisi sa pagkagalit ng kanyang ama, ngunit hindi siya nagpahayag ng anumang pagsisisi sa pagpatay sa mga bandido. Nang sabihin ni Mikasa na siya ay nanlalamig, binigyan siya ni Erin ng scarf mula sa kanyang sariling leeg. Nang imbitahan ni Dr. Yeager si Mikasa na tumira kasama ang kanyang pamilya, tinanggap siya ni Erin ng walang pag-aalinlangan na hinila ang manggas niya at nahihiyang iginiit na umuwi na sila. Matapos magising mula sa isang bangungot na nag-ambala ni Mikasa, naglakad-lakad sila sa lungsod at nagpahayag ng galit si Erin sa pakiramdam na parang mga baka sila sa loob ng pader. Ibinunyag ang kanyang intensyon sa pagsali sa Scout Regiment, pinagalitan siya ni Mikasa na hindi sineseryoso ang kanyang salita at kalaunan ay ibinunyag ang sinabi niya sa kanilang mga magulang. Nabigla at nagalit si Carla na sinabing hindi siya papayag na sumali sa Scout Regiment dahil sa mataas na dami ng namamatay. Nakiusap siya kay Grisha na makipag-usap kay Erin ngunit hindi pinansin ni Grisha ang kanyang mga pagtutol at sa halip ay nagpahayag na siya ay aalis ng ilang araw at sa kanyang pagbabalik, ipapakita niya kay Erin ang kanyang itinago sa loob ng basement sa kanilang bahay. Sa pagkabighani, si Erin ay sumama sa kanyang ina at kay Mikasa upang magpaalam sa kanilang ama. Pagkatapos nito, pinaalalahanan siya ni Carla na hindi siya papayag na sumali sa Scout Regiment at nagpalitan sila ng mainit na pagtatalo bago siya tumakbo. Tinatakot ni Erin at Mikasa ang mga bully na nanliligalig sa kanilang kaibigan na si Armin Arlett, at inalok ni Erin ang kanyang kamay ngunit tinanggihan ni Armin na nagpapahayag ng kawalang kasiyahan sa kanyang mga kakayahan na protektahan ang kanyang sarili at inamin na siya ay mahina. Naglakad ang tatlo sa Shiganshina at tumambay sa tabing ilog, kung saan ipinahayag ni Erin kay Armin ang kanyang intensyon na sumali sa Scout Regiment. Biglang may sumiklab na liwanag at lumindol, nagtipon ang tatlo sa gitna ng distrito kasama ang iba pang mga sibilyan kung saan lahat sila ay napanganga sa takot nang makita ang isang Titan na mas malaki pa kaysa sa Wall Maria. Sinipa ng Titan ang isang gate ng Wall Maria at nagkalat ang malalaking piraso ng mga debris sa buong bayan.
Nagmamadaling umuwi sina Erin at Mikasa habang nagsisimulang pumasok ang mga Titans sa distrito. Pagdating upang mahanap ang kanilang bahay, ito ay nadurog ng isang malaking bato at ang kanyang ina ay nakulong sa ilalim ng mga durog na bato. Sinabi niya na ang mga durog na bato ay dinurog ang kanyang mga binti at hindi siya makagalaw, ngunit iginiit ni Erin na siya ay dadalhin sa ligtas na lugar. Habang sila ay nagtatalo, may isang Titan na nagsimulang lumapit sa gumuhong bahay ngunit biglang may dumating, isang miyembro ng garrison na si Hannes at nakiusap si Carla na kunin niya ang mga bata at tumakas. Si Hannes ay nagmamadaling patayin ang Titan at ililigtas si Carla ngunit mabilis na nagbago ang kanyang isip at kinuha sina Erin at Mikasa. Habang pasan ni Hannes ang dalawa sa kanyang balikat at umatras, nasaksihan ni Erin na pinatay at kinakain ng Titan ang kanyang ina. Habang isinasagawa ang pagsusuri sa Shiganshina, dumating sina Erin, Mikasa at Hannes sa isang eskinita at sinimulan ni Erin na salakayin si Hannes dahil sa pag-iwan sa kanyang ina. Sinabi ni Hannes na ang dahilan kung bakit hindi siya nailigtas ni Erin ay kahit na siya ay may lakas ng loob, siya ay kulang sa kakayanan at si Hannes mismo ay walang lakas ng loob kahit na siya ay may kakayahan. Iniwan ni Hannes sina Erin at Mikasa sa bangka na umaalis sa lungsod habang sila ay nakatingin sa isang armored titan na sinira ang gate sa likod ng Shiganshina. Napilitang umalis sina Erin, Armin at Mikasa sakay ng isang bangka habang napagtanto ni Erin na hindi na siya makakabalik, nangako siya na papatayin ang lahat ng titan na umiiral sa mundo. Matapos ang pagbagsak ng Wall Maria, natagpuan ni Grisha si Erin at dinala siya sa isang malapit na kagubatan. Inutusan ni Grisha si Erin na kunin muli ang Wall Maria at ibinigay sa kanya ang susi sa kanilang basement. Bago siya bigyan ng Titan injection na nagiging purong Titan, si Erin ay likas na kinain ang kanyang ama na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan ng mga Titans. Matapos ang pagbagsak ng Wall Maria, pansamantalang nanatili sina Erin, Mikasa at Armin sa isang sakahan na nagtatrabaho bago umabot sa tamang edad para mag-enroll sa military. Pagkatapos ng 2 taon dito, sila ay magsisimula sa kanilang unang araw sa training ground sa 104th Cadet Corps. Habang iniihaw ni Commander Keith Shadis ang mga bagong rekrut bilang bahagi ng kanilang seremonya ng pagpasa, ibinalik ni Erin ang kanyang panata na patayin ang lahat ng mga Titans at sa susunod na pagkakataon sila naman ang sasakmalin. Bago ang pagsasanay, nakahuha si Erin ng atensyon ng mga kadeti sa oras ng hapunan na naglalarawan sa kanila tungkol sa pagbagsak ng Wall Maria. Siya ay nabalisa habang naaalala niya ang kanyang ina na kinakain, ngunit ito ay nag-uugnay sa pananabik na simulan ang kanyang pagsasanay at sumali sa mga scout. Pinutol ni Jin Kirsten si Erin at kinukot siya ang kanyang desisyon na halos humantong sa isang away sa pagitan ng dalawa. Ang mga kampana na hudyat ng pagtatapos ng hapunan ay tumunog na pumutol sa tensyon at inilabas ng dalawa ang kanilang hindi pagkakasundo sa isa't isa. Kinabukasan, ang mga kadeti ay nagsimulang magsanay gamit ang omnidirectional mobility gear. Si Erin ay lubos na nabigo na panatilihing matatag ang kanyang sarili at kumuha ng karagdagang pagtuturo mula kina Mikasa at Armin. Nabagok niya ang kanyang ulo, at sa hapunan kinukutsa siya ng iba pang mga kadeti dahil sa kanyang pagganap. Bumalik sa dorm, hindi nag-aalok sina Connie at Jin ng anumang mungkahi at binisita ni Erin sina Rainer Braun at Bertolt Huber para sa tulong. Bagamat sila ay nag-aatubili sa una, ang grupo ay nagbubuklod sa kanilang mga katulad na karanasan sa panahon ng pagbagsak ng Wall Maria at ang tatlo ay nagpalitan ng mga tips bago umalis bilang magkakaibigan. Binigyan ni Shadi si Erin ng huling pagkakataon na makapasa sa kanyang ODM test bago siya ipadala sa sakahan. Sa una, mukhang napanatili ni Erin ang kanyang balanse ngunit mabilis na nawalan ng kontrol si Erin at nahulog. Si Shadis ay nagutos kasama si Thomas Wagner na palitan ang equipment ni Erin at dahil dito, nalaman ni Erin na madali niyang balansehin ang kanyang sarili at ibinunyag ni Shadis na ang kagamitan na ginamit niya sa pagsasanay ay may depekto. Sa panahon ng hand-to-hand combat training, inamin ni Erin kay Rainer na hindi niya ito kailangan na nagsasabing mas matalinong tumakas kapag inatake ng ibang tao kaysa makipag-ugnayan sa kanila. Sinaway siya ni Rainer dahil sa kanyang saloobin at itinuro siya kay Annie na tumatamlay din. Ang naengganyo ni Rainer, sinubukan ni Erin na atakihin si Annie gamit ang kanyang kunwaring kutsilyo para parusahan siya dahil sa pagpapabaya at mabilis na dinasarmahan ng kanyang hindi kinaugalian na estilo ng pakikipaglaban.
Gumawa siya ng maikling abala kina Reiner at Erin, nang nabighani sa kahusayan ni Annie ay nagtanong kung sino ang nagsanay sa kanya. Nagulat siya nang simulan niyang turuan siya tungkol sa mga kapintasan ng militar, na itinuturo na ginagantimpalaan nito ang mga pinakamahuhusay na kadete nito ng mga posisyong malayo sa Titan kung saan ang kanilang mga kasanayan ay magiging pinakakapakipakinabang. Patuloy ang pagsabi ni Annie kay Erin na naiinis sa ideya ng mga kadete na nagsusumikap na pagbutihin ang kanilang mga kakayahan para lamang makalayo sa mga Titans. Hinarap ni Erin si Jean dahil sa pagkakaroon ng ganoong kaisipan na humahantong sa pisikal na alitan ng dalawa. Madaling tinapos ni Erin ang mga laban sa pamamagitan ng pagkopya sa mga galaw ni Annie at nagpatuloy sa pagtuturo kay Jean para sa pagpapabaya sa panahon ng kanyang pagsasanay. Papalapit na ang pagtatapos ng mga kadete hanggang sa tuluyang makatapos si Erin bilang top 10 sa 104th Cadet Corps. Salamat sa panonood. Kung gusto mo ng part 2, mag-comment ka lang sa baba.